So ang style mga kababayan ni Chanco, binabanatan niya si Martin. Pero yung ating Pangulo, dinidefend niya. Pero sabi ni Toby Chanco mga kababayan, pag alimbawa prinotektahan niya ng presidente si Martin, hihiwalay na niya ako sa presidente. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo sa mga kwento ni Toby Chanco? Hindi po hindi reliable magkwento si Toby Chanco. Kadoda-doda yung motibo po. Kaya tinatawag nga po siya mga kababayan na Trojan horse dahil sa kanyang pinagagawa. Ayon, nagkagulo mga kababayan sa Kongreso kasi nag-ambisyon din na palitan si Martin Romualdez. At ayon, nadamay pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? Hello po mga kababayan. Sabi dito po sa balita ng Tribune, yung mga members ng Congress, suportado yung naging pahayag po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na wala talagang ebidensya laban kay Martin Romualdez po sa issue ng flood control scam. Diba? Sabi ko sa inyo, gawa-gawa lang po ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, si Toby Chanco, kwento lang po nila. Si Marculeta ng witness mga kababayan na si Gutesa, malamang sa malamang, paid witness po yon. Kasi yung handler po noon, si Mike DePizzo. Kumbaga sonado, sabi sa Bicol po, kilala na mga kababayan na mahilig magdala ng mga fake witnesses. Tulad ni Ador Mawanay mga kababayan, walang nakita na ebidensya. Lahat man lang po propaganda ng mga DDS, senators and congressmen. Tama yung mga analysis natin. Nang intensyon po, sirain si Martin Romualdez para gibain yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun man lang yung agenda nila. Ito yung balita ngayon sa Daily Tribune. Daily Tribune, without fear, without favor. Totoo ba naman niya yan, Mr. Maravillas? Yan ang slogan nila. Without fear or favor. Pero tayo naman, alam naman natin kung ano yung totoo. Pinipilipit lang po ng ilan sa mainstream media ang katotohanan. Kasi may mga pinaglilingkuran din sila na kung sino-sinong politiko. Na nagpupundo mga kababayan. Pero pasa sa at lalabas ang totoo. Di ba? Sabi po yan sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Daing tagong hilom, sabi sa Bicol, daing tagong hilom na daing mabupulkar. Bakong iyo, mga kababayan, mga taga-Albay na tuwang-tuwa kami sa Albay kasi dumami yung mga bumibisita po dahil sa mayon eruption. So anyway, ibigay ko muna sa inyo yung balita dito sa Daily Tribune. Nang sabi, ilan sa mga members ng Congress welcome the remarks by Senate Blue Ribbon Committee Chair and Senate President Pro Tempore Ping Lacson that there is no evidence linking former House Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy, saying the statement underscored the importance of due process. So sabi po ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, Lacson remarks highlighted the standard that allegations must be supported by evidence, sworn statements, and proper documentations anya. This reinforces what should be obvious in any serious inquiry. Without factual evidence anya, sworn statements, and documents, there is nothing to pursue. And critics should stop the political noise and pressure tactics. Investigations are not trial by humor. Correct. Kailan po? Planado ang lahat.
Ayaw taon-tanan ni Toby Chanko si Martin Romualdez. Nagsalita na naman, nagpa-interview na naman si Toby Chanko. Talagang Trojan horse itong si Toby Chanko. Chanko reveals alleged Marcos Romualdez class over pocketed funds. Yan naman po yung report kahapon, interview ng Billionaire News. Ito yung sabi dito sa report ng Billionaire News. According to Chanko, Marcos sarcastically pressed Romualdez about lavish excesses. Ilang bahay ba ang Martin kayo ni Salde? Ilang bahay ba ang gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming eroplano, helicopter? Gaano karaming caviar kaya niyong kainin? Ilang Ferrari gusto nyo? Kwento ni Chanko. Chanko confirmed it was Marcos who made the remarks, underscoring that the president denied any benefit from the funds in question. Alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan, wala akong nagagawa. 2 taon ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha nyo yung pera ng Congress. The president then reportedly pulled out his phone and showed a list of flagship projects that had been placed under unprogrammed funds, only to be displaced by projects inserted by House leaders. Chanko said Romualdez promised to fix it. Ang pangako ni Martin noon is, we will return it sa BICAM. He recalled, adding pointedly, which did not happen. The failure to return the funds, sabi ni Chanko, only deepened Marcos' anger by January. The lawmaker also pushed back against claims circulating in the House that sought to drag the president into the controversy. Chanko recounted being shown a video where Romualdez allegedly claimed Marcos ordered the purchase of properties to stash money. Unfair naman yon sa presidente kasi hindi naman niya inutos yon. So ang style mga kababayan ni Chanko, binabanatan niya si Martin. Pero yung ating Pangulo, dinidefend niya. Pero sabi ni Toby Chanko mga kababayan, pag alimbawa prinotektahan niya ng presidente si Martin, ihiwalay na niya ako sa presidente. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo sa mga kwento ni Toby Chanko. Hindi po hindi reliable magkwento si Toby Chanko. Kadoda-doda yung motibo po. Kaya tinatawag nga po siya mga kababayan na Trojan horse dahil sa kanyang pinagagawa. Ayon, nagkagulo mga kababayan sa Kongreso kasi nag-ambisyon din na palitan si Martin Romualdez. At ayon, nadamay pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? Ngayon, kung sabit si Martin Romualdez, napakalinaw. Bakit naman si Martin Romualdez, mga kababayan, di makitaan ng ebidensya, maging ng Senate Blue Ribbon Committee? At si Martin Romualdez, hindi man parte po ng BICAM. Wala siyang walang pirma doon. Kasi po, yung BICAM, palagi natin itong natatapik. Traditionally, hindi man talaga dyan member yung speaker, pati yung Senate President. Only that, sa parte ng Senado, in-insert ni Chis Escudero yung sarili niya. Kaya si Chis Escudero naging parte ng BICAM, may pirma. Si Martin wala. Kaya yung mga aligasyon, mga kababayan niya, aligasyon ni Toby Chanko, hindi niya masubstantiate. Walang makitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. At naalala ninyo, January 13, ngayon, anniversary ng emosyon mismo ni Sandro Marcos mga kababayan. Ang pagbakante sa chairmanship ng House Appropriations, tinanggal po si Saldico. At ang nag-preside noon, siyempre, si Speaker Martin Romualdez. Malinaw po. In other words, walang pagkonsinte si Martin Romualdez sa mga pinagagawa po ni Saldico. Yun ang malinaw po. Ito po, panoorin natin ulit. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Di ba malinaw? Nangyari yun January 13, 2025. Madaling sabi. So yan po ang malinaw mga kababayan. The rest is history.
So dapat hindi tayo doon sa haka-haka, tulad ng mga haka-haka ni Toby Chanko. Mag-present siya ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kung gusto niyang ipakulong si Martin, ipakulong niya. Hindi yung puro aligasyon, puro pa-interview mga kababayan. Parehas ni Congressman Lidiste. Puro kwento. Pare-parehas. Tulad ng mga DDS congressmen. Palibasa. Trojan horse nga po. Yung tawag sa kanya. Kaya tama itong sinabi ni Adjong. Critics should stop the political noise and pressure tactics. Investigations are not trial by humor. So sabi kasi sa balita, in an interview noong Sunday, Lacson said there is no solid evidence anya linking Romualdez to the controversy, stressing that the Senate Blue Ribbon Committee cannot act without firm proof. Actually, Speaker Romualdez was being mentioned, but the Senate Blue Ribbon Committee cannot do anything because, as I said, wherever the evidence leads us, that's where we will go, sabi po ni Ping Lacson. Turo sila ng turo si Amy Marcos ganun din. Mag-present kayo ng ebidensya sa Senado. Ipakulong ninyo si Martin kung gusto ninyo. Di ba? Ipakulong ninyo basta't may ebidensya. Hindi puro kwento. Sabi ni Ping Lacson, wala niyang witness has directly implicated Romualdez except kay Orly Gutesa na yung testimony has not been substantiated. You see? He added that the supposed witness failed to appear before the DOJ, saka sa Ombudsman or the ICI to affirm his claims under oath. Ang problema niya, he appeared once and then vanished like a bubble. In fact, he is still missing to this day. Sabi natin, ang rason niyan, hindi niya kayang panindigan yung kwento. Kasi malamang, nasa likod ng kwento, alam na ninyo yung kampo ng Duterte. Di ba? Pinabasa lang yata mga kababayan kay Gutesa yung script. Hindi siya familiar eh. Mas familiar pa si Marcoleta. Ngayon, maging si Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Pono also backed Lacson's statement, dismissing rumors that pressure had been exerted on the senator, including claims of interference from Malacanang. Senator Lacson categorically rejected those allegations, and those of us who know him can confirm that pressure would not work on him. Walang ganon, mga kababayan. Si Ping Lacson pa, ma-pressure. Independent mag-isip si Lacson. So maging si Deputy Speaker Paulo Ortega likewise called on critics to stop political pressure anya and noise, stressing that investigations such as those conducted by the Senate Blue Ribbon Committee must be guided by sworn statements in documents. Hindi anya yung mga insinuations. Sabi ni Ortega, accountability anya is important, but it cannot be built on rumors or unsubstantiated claims. In the absence anya of affidavits and documentation, the responsible course is to stop the noise and allow institutions to do their work. Ortega said Lacson's position anya reflects how investigations should be conducted, calmly, independently, and anchored on evidence, warning that continued political attacks despite the lack of proof only undermine public trust. Let evidence speak anya. If there is none, then it is time to stop politicizing the issue and move forward. Malinaw na sa inyo? O ngayon, yung mga nag-aakusa kay Martin, maghanap kayo ng ebidensya at maghanap kayo ng witness na magko-corroborate, magtuturo kay Martin Romualdez para makulong si Martin. Di ba? Umanap kayo ng kapalit ni Gutesa kasi si Gutesa po nagtago na. Ang gusto ninyo, makulong si Martin. Paano makukulong si Martin? Makasuhan at makulong si Martin. Palaman nagtuturo. Yung nag-iisang nagturo sa kanya na witness, hindi na nagpakita. Ngayon, yung mga politiko, sige lang ang pa-interview. Wala man kayong pinapakitang ebidensya. Lahat lang laway.
Saan ka pulutin niya? Yung laway po, hindi man po yan tatayo sa husgado. Halatado kayo. Tad kayo politika. Galit lang kayo kay Martin kasi inggit kayo sa kanya. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.